Yon, good morning, brothers and sisters. So, matagal-tagal akong hindi nakagawa ng video. But anyway, God is good. Binigyan niya ako ng pagkakataon, lakas, talino at buhay para makaka-share ulit ng word niya. So, magbibigay po ako ng quick word ng Panginoon, yung walk in faith. Yun yung nagrema sa akin this week, and this morning sabi sa akin ni Lord na I need to study this, and I'm studying it now together with you para mas maintindihan natin yung message ng Panginoon. And before we start, let's ask wisdom from the Lord. Magsandali tayong yumuko at mag-pray para makakuha tayo ng blessing ni Lord. Lord, Father in heaven, we honor and we worship you in spirit and truth. Lord, thank you sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa, sa kalakasan, sa wisdom, sa time na binigay mo upang amin pong mapag-aralan ng iyong salita. Lord, may your Holy Spirit and your blood cleanse our heart, Panginoon, para mas magkaroon kami ng humbleness at mas matutunan namin, maintindihan namin yung salita, Panginoon. Tunay kayong dakila, tunay kayong mabuti, Panginoon. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung walk in faith, nagre-rema sa akin to kasi lagi kasi ako nakakarinig lagi ng mga gospel na it's not by work but by its faith, no? Faith alone in Christ. That's why we are saved. Opo, totoo po yun. Wala pong duda na we are saved because of the grace of the Lord. Dahil sa kanyang love, that because He gave His only begotten Son para maligtas tayo. So, hindi natin pwedeng pagmayabang na ako kaya na mapupunta ako sa langit dahil nagdadasal ako or dahil nagsisimba ako. No, it's wrong. Of course, because of faith in Jesus alone. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, kaya tayo nailigtas. Pero may sinabi si Lord na napaka-importanting bagay din bilang as a believer, as a Christian, as a followers of Christ. May sinabi siya na dapat nating sundin, at yun is lumakad tayo sa faith natin. So I'm gonna share a photo about yung picture, galing to sa Google eh. Ito, yan. So as we can see, it's a bridge, no? So makikita natin na may bangin, no? And there is way papunta sa Panginoon, which is the Father. Because sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And ito nagre-represent ng Panginoong Hesukristo na hindi tayo makakapunta sa langit or hindi natin ma-overcome yung sin dahil lang sa sarili natin, kundi dahil sa Kanya. Pero merong tinuro sa akin si Lord din dito na hindi natin pwedeng pagmayabang na nakarating tayo doon dahil sa atin, dahil naglakad tayo. Pero hindi, nakarating tayo doon dahil nga may inaapakan tayong bridge, at yun ang Panginoong Hesukristo. Pero sinasabi din ng Panginoon na hindi mo pwedeng tayuan lang yung tumayo ka lang doon sa bridge. Kailangan mo maglakad. So, sabi ng Panginoon sa akin, kailangan mo maglakad, kailangan mo pa ring lumakad sa faith mo kasama ako dito sa bridge na ibinigay ko sa iyo patungo sa Ama. And ito yung sinabi niya dun sa may Corinthians, dito sa 2 Corinthians 5:7, chapter 5 verse 7, sabi niya, which says, for we walk by faith, not by sight. So this means that Christians should not rely on their own understanding or experience to guide them in life. So technically, hindi natin pwedeng sabihin na dahil magaling ako, nagbabasa ako ng Bible, pero dahil meron tayong guide ng Panginoon eh, and we are walking on that bridge. And also, as you can see on the picture, that there is a big separation between God and man or sin. Pero wag tayong masyadong tumingin dun sa ganong bagay or that image, but we will focus on the bridge and to our goal papunta sa Panginoon. And dito ako talagang na blow yung mind ko kasi yes, we are saved through faith,
and not by our works. Pero nung na-realize or na-understand na natin na naligtas tayo because of the grace, not by our works, pero sabi ng Panginoon, lumakad ka. So you need to do your part too. Yung part mo. So sabi ng Panginoon, it's a two-way relationship kasi talaga eh. So again, si Lord talaga yung pinaka main character or main purpose, yung reason kung bakit ka makapunta ng langit. Pero ang gusto ng Panginoon, may participation ka. Kailangan, you have to participate. Kasi, dito sa bridge na to, hindi ka naman makakapunta doon kung hindi ka maglalakad eh. So, kailangan mo maglakad. Kailangan mo mag-effort. So, sabi nga dun sa may, dito sa Ephesians, chapter 2, verse 8 to 10, no? Hindi from 8 to 9 lang, 8 to 10. Sabi niya, for it is by grace you have been saved. So because of that bridge, no? Through faith, and this is not from yourself. So hindi kasi imposible naman tayo maglakad sa hindi naman tayo magfo-float dun eh. Kailangan talaga natin ng bridge, which is Jesus Christ. It is the gift of God, which is the bridge, not by works. So, hindi ko yung gumawa ng bridge na yun, which is si Jesus talaga yun. Talagang nilagay niya. So that no one can boast. Hindi natin pwedeng yabang. Pero, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, niready niya yung bridge na yun, which is siya, for us, kasi ginawa niya tayo to do the works, to do the good works, which is, kailangan natin lumakad dun sa faith. Sa faith na ibinigay niya at talagang iniasa natin yung buhay natin doon sa faith na yun. At kailangan natin, do the works because of that faith. So, we are not doing it by ourselves, but we are doing it for Him. For Him. Christ alone. So, ano ko lang to, tawag dito, bigyan ko to ng konting context para mas maintindihan natin, no? So, konting background lang kay Jesus Christ, no? Nang bumaba siya dito sa lupa. So, si Jesus Christ, lagi siyang nagpapagaling, lagi siyang nagmi-miracles, lagi siyang nagpe-preach ng gospel, and then after preaching, nagpapakain siya, di ba? Pinapakain niya yung mga maraming tao, ganyan. Basta, mahilig siya magbigay. Pero, hindi natin masyadong napapansin na si Lord mahilig din siyang makikain sa mga ibang tao, no? Sa mga, especially sa mga tax collectors, sa mga masasamang tao, yung mga parang para sa mga lipunan ng panahon na yun. Kumbaga sa lipunan natin ngayon, mga drug addict, mga magnanakaw, ganun, or mga corrupt, ganun. Mahilig si Lord makikain sa mga ganun. So, hindi galing sa kanya yon, galing doon sa tao yon. So, on that picture, makikita natin na gusto ni Lord nagpa-participate yung mga tao kasama siya. So, hindi lang siya. Gusto niya may nare-receive din siya sa'yo. Parang kasing ganito yan eh. Ako, tatay na ako. So, may anak na ako. So, kung makaka-receive ako ng regalo or gift galing sa mga anak ko, kahit malit man yan, or mahal or mura, para sa akin, ano yun, malaking bagay yun, valuable yun. Kasi nga, galing sa anak ko eh. Kasi madalas ako yung nagbibigay. Ako nagpalaki, ako nagpaaral. Tapos, in return, bibigyan ako. So ganun yung mararamdaman ko. So, yung Father natin in heaven is the same thing na nararamdaman din niya bilang Ama dito sa lupa, katulad natin, na magbibigay ng regalo ang ating anak. Kaya, ganun ka-importante yung participation natin as a children of God, as a believer, as a Christian, as a follower of Christ. Kailangan natin mag-participate. Gustong-gusto ng Panginoon na nagbibigay tayo sa church. Unang-una, nagbibigay tayo ng time. Hindi lang pera. It's not about money, okay? It's about your time, your knowledge, yung talino mo, yung talent mo, ibinibigay mo sa Kanya. And then, especially your faith. Walking in faith. Na talagang nilalakaran mo yung bridge na ibinigay ng Panginoon, which is the grace. Hindi lang yung puro ka lang salita, puro ka lang, reading the Bible without walking it. Sabi nga, di ba, walk the talk.
kailangan natin talagang kumilos at lakaran yung binigay sa ating grace at biyaya or gift na bridge ng Panginoon upang tayo makarating dun sa Ama. Kasi hindi tayo pwedeng tumayo lang. Kailangan natin lakaran yon. Sabi nga ni Paul dito sa Second Timothy chapter 4 verse 7 to 8, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course, or I have finished my race. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but into all them also that love his appearing. So makikita niyo si Paul dito, sabi niya kay Timothy na malapit na siyang kunin ni Lord. No, I have finished my race. I have fought a good fight. So, talagang nilakaran niya yung faith. Hindi niya tinayuan lang yung bridge, pero nilakaran niya kasama yung faith alone through Christ who strengthen us. So, alam niyo po mga kapatid, napakasarap sa Panginoon na makikita niya tayo bilang mga anak niya, na meron tayong sariling will, no? May sarili tayong our own free will na sundin yung mga commands niya, yung word niya. Kaya nga 'di ba, if you love me, keep my commandments. 'Di ba? Sabi niya, kailangan natin mahalin yung salita niya, yung commandments niya. Kailangan natin mabuhay na ayon sa kagustuhan niya. Oo, mahirap. Yun nga yung challenge dun di ba? Yung lalakad tayo kasi nga lalakaran natin yung mundong to na makasalanan, nasira. Pero in faith alone in Him, there is nothing that we cannot do because of Christ. Walang imposible sa Panginoon. And for that, we need to keep our faith. We need to keep our fire burning because of the Holy Spirit. No? Yung Holy Spirit, yung gasolina natin. So, kailangan natin umapoy. So, I hope na natuto tayo sa word na to ng Panginoon. Yun lang. Maraming salamat. God bless you all. Peace.